Hindi po may kakaila yung track record nyo sa haba po ninyong pagiging senador kung kayo po ang nakaupo ngayon bilang Senate President. Ano po ang una ninyong gagawin para ayusin ang krisis na ito? Pupunta po ko kay Cheryl at pagsumbok para po ilabas sa taong bayan na hindi po tama ito. But having said that, ayaw ko sabi ko anong gagawin ko. Kasi galing ako dyan. I mean, it might not be very good for me to comment on that at that point. Bilang dating senador na lang po, mensahe na lang sa mga nakaupo po ngayon na senador. Hindi man po advice or bilang dating senador na nagkailang beses na naging Senate President at ngayon ay ordinaryong Pilipino, representing siguro po ang ordinaryong Juan de la Cruz. Ano po ang apela nyo sa mga, hindi lang po sa majority, but sa Senate? Sila pong lahat na senador ngayon na iniluklok ng taong bayan para po magsilbi sa nakakarami. Cheryl, huwag po kalimutan ng aking mga kaibigan na tama po sila po'y nahalal upang magsilbi sa taong bayan. Pag-isipan na lang po natin, let us look at ourselves. Yung ating bang ginagawa ay para sa kapakanan ng taong bayan or para sa kapakanan ng ilang kasamahan natin sa politika, kung ito po ba mga kabuti sa bayan o mga kabuti sa interest political ng ilang mambabatas o ilang opisyal. Huwag po natin kalimutan that history will judge us. Alam mo, ang isa sa mga magandang damdamin ko ngayon, pag ako'y pupunta sa mga shopping mall, ang sinasabi po ng aking kasalubong, Sir, bumalik ka na sa Senado para naman magawa ang ating bansa, ang ating mga senador. Yan po nakakataba ng puso dahil talagang sinasabi, buti pa ikaw nandyan ka, nagtatrabaho kayo noon, kaya kailangan natin bumalik ka sa Senado. This is the benefit of having retired with a good name. And I claim that, Cheryl, ako naman po ay nanungkulan ng tapat. And yan po ang aking masasabi sa aking mga kasamahan ngayon sa Senado. Pag-isipan po ninyo ang judgment of history kung ano po ang pattern ng mga tao sa ating pagserbisyo sa bansa.